Breaking news, Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei napaulat na tinanggalan na ito ng kapangyarihan upang magsagawa ng desisyon dahil sa kinakaharap nito ngayon na mental health breakdown. At ang kapangyarihan ni Ayatollah Ali Khamenei ay inilipat na sa Iranian military sa gitna ng lumalawak na giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Kumusta rin ang ating mga OFWs na nasa Israel, Jordan at kung meron man sa Iran, sana ay nasa maayos ang inyong kalagayan. Ngayon ay June 18, 2025 at isang napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Marahil ay hindi ito paniwalaan ng karamihan pero ang ating mga pruweba ay ating kukunin sa mga news agencies na pinagkakatiwalaan ng buong mundo, mapa pro-Israel man or anti-Israel. Ito mga kaibigan ay tungkol sa latest na sitwasyon sa pagitan ng Israel at ng Iran at ang nangyayari mismo sa loob ng Iran. Sa isang giyera gaya ng nangyayari ngayon sa Israel at Iran, talagang napaka-importante ng decision making ng isang leader sapagkat sa decision making ay nakasalalay dito ang kaligtasan ng kanyang bansa at seguridad ng maraming mga sibilyan. Kapag nagkamali, siguradong marami ang mapapahamak. Ngayon, mga kaibigan, marahil ay kilala nyo na si Ayatollah Ali Khamenei. Kung hindi pa, siya ang Supreme Leader ng Iran. Siya ay 86 years old. At napakatindi ng sitwasyon ngayon sa loob mismo ng Iran sapagkat marami na ang mga nawasak sa loob, marami na ang mga nasawi, marami na mga infrastructures ang napulbos, maging ang kanilang nuclear facilities ay hindi pinatawad ng puwersa ng Israel, maging marami sa mga military base ng Iran ay talaga namang pinulbos ng Israel, maging ang kanilang mga oil refinery ay hindi pinaligtas, maging ang kanilang capital city na Tehran. Kontrolado na ito ng Air Force ng Israel. Ito ay ayon sa pahayag ng Israel. At napaulat din na si Ayatollah Ali Khamenei ay nagtatago sa northern part of Tehran. At ayon nga kay President Donald Trump, ay alam nila ang eksaktong location ni Ayatollah Ali Khamenei at ito raw ay isang napaka-easy target. May ulat din mga kaibigan na maraming mga Iranians ang nagbibigay ng information bilang tip para sa Israel at sa United States of America. At dahil sa mga pangyayaring ito, napaka-importante ng isang desisyon ng isang leader ng isang bansa. Ang ating pinag-uusapan mga kaibigan ay ang desisyon ni Ayatollah Ali Khamenei sa kung ano ang kanilang aksyon dahil sa mga ginagawang mga pang-atake ng Israel sa kanilang bansa. Ngunit paano makapag-iisip ng isang napaka-fruitful na desisyon si Ayatollah Khamenei gayong humaharap pala ito ngayon mga kaibigan sa mental health breakdown. And of course, hindi tayo magsasalita ng walang pruweba. Ang balitang ito mga kaibigan ay ibinalita ng The Economic Times na may pamagat na nagsasabing Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei reportedly removed from decision-making after mental health breakdown. Nako, matindi ito mga kaibigan. Marami ang mga nagsasabi na iintindihan nila ang sitwasyon ni Ayatollah Khamenei. Unang-una, ito ay 86 years old na. Pangalawa, hindi biro ang ginagawang Operation Rising Lion ng Israel sapagkat ang kanilang bansa ngayon ang focus. Iniwan na ng Israel ang kanilang pakikipagdigma sa mga proxies nito gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis at nag-focus na ito
sa supporters ng nasabing mga militanteng grupo, ito nga yung Iran. Pangatlo, marahil ay ramdam na ramdam ni Ayatollah Ali Khamenei ang napakalaking kawalan ng kanilang bansa sapagat bilyong-bilyong dolyar at sa loob ng mahabang panahon pinaghandaan nila ang kanilang pagsasagawa ng nuclear weapon. Pero sa loob lamang ng ilang araw, napakadali itong nawasak ng puwersa ng Israel. Isa pa marahil sa mga dahilan ay ang pagkapaslang ng mga taong may mataas ang katungkulan sa Iran, kagaya na lang ng commander ng IRGC at ng Chief of Staff. Kapwa ito mga nasawi sa unang pag-atake pa lamang ng Israel. Marahil ramdam ito ni Ayatollah Khamenei. Ito nga ang dahilan kung bakit nagtatago ito ngayon sa northern part of Tehran at ayon sa ulat, ito ay nagtatago sa Iran's bunker. Agad mang pinalitan ang may mga mataas na katungkulan kagaya ng Chief of Staff ng Armed Forces ng Iran. Pero 4 na araw lamang ang nagdaan, pinaslang din ito ng Israel. Marahil hindi ito paniwalaan ng marami, lalong-lalo na ang nagbalita. Baka ito ay medyo panig sa Israel at baka ito ay may panig sa United States of America. Pero bakit hindi natin tanungin ang isang news agency na talagang pinupuri ng Iran? Ito ay ang Hindustan Times. Ayon sa isang headline ng Hindustan Times, Khamenei transfers powers to Iranian military amid escalating Israel-Iran conflict. Nako, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang kapangyarihan ni Ayatollah Khamenei ay kanya na itong ipinauubaya sa Iranian military. Ito nga yung tinatawag nila mga kaibigan na IRGC or Islamic Revolutionary Guard Corps. Dagdag pa sa ulat ng Hindustan Times na hindi na gaanong magagampanan ni Ayatollah Khamenei ang kanyang katungkulan dahil ito ay nagtatago nga mga kaibigan sa isang bunker. Ito ay nasa northern part of Tehran kasama ang kanyang pamilya. Kasama rin daw ang kanyang anak na si Mujtaba. Ito ay ayon sa Iran Insight. Ang ibig lamang sabihin mga kaibigan ng ulat ng Hindustan Times na kung ano ang gagawin ng IRGC. Para na rin ito ang desisyon ni Ayatollah Ali Khamenei. Isa pa sa mga problema ng Iran sapagat ang panawagan ng Tehran kay President Donald Trump at sa Gulf States ay hindi ito pinagbigyan. Nanawagan kasi si Ayatollah Khamenei kay Donald Trump na himukin ang Gulf countries na magkasa ng isang negosasyon para sa ceasefire deal sa pagitan ng Israel at ng Iran. Pero walang nangyayari. Kaya mismong si President Donald Trump na ang tinawagan ni Ayatollah Khamenei upang magkasa ng ceasefire deal sa pagitan ng Israel. Pero ang sagot ni President Donald Trump ay walang ceasefire. Nararapat daw kay Ayatollah Khamenei na siya ay sumuko. Nako, ang tanong, susuko kaya or isusuko kaya? Napakatindi ng pangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Pero alam nyo ba mga kaibigan na dating magkaibigan ang dalawang bansang ito? Kahit paman sa banal na aklat, yung Persya, ito nga yung Iran, ay talaga namang napakaganda ng relasyon nito sa mga Hudyo o yung Israel. May pagkakataon na tinulungan ng Persya ang Israel mula sa mga mananakop nito at binigyan ng kalayaan ang Israel. Hanggang sa pagdaan ng maraming taon at nagpalit-palit na rin ang mga namumuno rito hanggang sa taong 1979, pumasok na rito ang mga angkan ni Ayatollah Khamenei. Maging ang Crown Prince nito na ang Pahlavi ay na-exile hanggang sa maluklok itong si Ayatollah Ali Khamenei na naglalayon na alisin ang mga Hudyo sa mukha ng mundo. Dito na pumangit ng pumangit ang relasyon ng Israel at ng Iran hanggang sa bumayad na rin ang Iran ng maraming mga proxies gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthi, kundi i-wipe out ang Israel sa buong mundo. Kung si President Donald Trump ang magsasalita mga kaibigan, ayaw niya na paslangin si Khamenei. Pero kung si Benjamin Netanyahu ang magsalita mga kaibigan, gustong-gusto niya ang pagkamatay ni Ayatollah Khamenei sapagat ito raw ang maghihinto sa conflict sa pagitan ng Israel at ng Iran. Kaya kung iyong iisipin ng husto mga kaibigan, ang desisyon ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ay medyo nag-ugat sa history ng Iran at ng Israel. Kumbaga, nais nito mga kaibigan na ibalik ang magandang relasyon ng dalawang bansa.
Pinapalabas din ni Benjamin Netanyahu na kaya lang pumangit ang relasyon ng Iran at ng Israel dahil sa angka ni Ayatollah Ali Khamenei. Kaya naniniwala ito na kapag napaslang nila si Ayatollah ay magiging ayos ang lahat. Medyo magkaiba ang pananaw ni President Donald Trump at ni Benjamin Netanyahu tungkol dito. Sapagat ayon kay Donald Trump, kapag ginawa raw ito ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, lalo raw gugulo. Pero iba ang sinasabi ni Netanyahu. Kung kay Donald Trump ay escalate the conflict, kay Netanyahu naman it will end the conflict. Pero ito mga kaibigan ang talagang nakakaalam kung totoo ba ang sinasabi ni President Donald Trump ay sila lamang dalawa. Sabagat marami ang naniniwala na ang Amerika at ang Israel ay nagkakaisa sa mga desisyon. Hindi rin natin alam kung ano ang drama ni President Donald Trump sa kanyang mga sinabi o ano ang kanyang motibo tungkol dito. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sino ang iyong paniniwalaan? Si Benjamin Netanyahu o si President Donald Trump? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, manatiling nakatutok sapagat ating susundan ang pinakabagong update sa pagitan ng Israel at ng Iran. At kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Europe, sa Middle East, sa ating mga subscribers, silent viewers, bashers, members, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!